po ang usapin diyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at tila yata kagabi, maikli lang po yung pahayag ng Pangulong Duterte pero sa tingin ng marami para bagang tiimbaga, ano? Tiimbaga ang Pangulo. Pigil na pigil yung kanyang galit, Kong. Hindi ko naumpisahan din. Ang naabutan ko lang yung salita niya na if you cannot fix the budget, sabi niya, I will do it for you. Yun na nga. Oho. Nag-isip ako dun to ano ang mga pwedeng gawin ng Pangulo kung halimbawa hindi po umusad sa lower house, anong pwedeng gawin ng Pangulo para siya na ang manguna sa pagtatakda ng ating pambansang budget? Hindi, baka inakala niya na yung pagkaka-abbreviate ay magiging sanhi ng pagkaka-delay. Sa tingin ko, hindi naman. Hindi naman, maliban na lang kung halimbawa ay makiusap yung karamihan na ituloy yung nabinbin na plenary debates. Pwede rin kasi yun din, pero dapat kausapin yung mga kaibigan ko sa Makabayan Block na imbes na tigi-isang oras yung kanilang interpellation, gawin na lang siguro mga 15 minutes minimum. Kasi 6 sila din. Kwentahin mo na lang kung halimbawa kakainin ng bawat isa ay 1 oras, 6. Ako? No. Isang ahensya din, silang 6 lamang ay kukuha ng 6 na oras. 6 na oras agad yun, no? Kung tagi-isang oras lang. Pag nag-umpisa kami ng alas 10 ng umaga at yung sila ang nauna, 6 na oras ang naubos, anong oras na yon pagkatapos nila? Nako, mga dapit hapon na yun ko. Papagabi na yun pag nagkataon. Hindi lang naman sila yung magtatanong dyan, pangkaraniwan dyan. 20 hanggang 30 ang nagtatanong, lalo na doon sa mga major departments, katulad ng Department of Agriculture na palagay ko, natapos na yata yun, Department of Agrarian Reform. Ako, yun ang mga suking-suki nila yun eh. Transportation. Oo. Department of Education na talaga naman nagkasabit-sabit ang mga modules na mga pinaggagawa nila. Kung mapakikiusapan lahat ang mga kasama natin na ang interpellation ay gawin sa minimum na 15 minutes lang, puro tanong na lang, wala nang masyadong kwento. Kung magkukwento ka, 15 minutes din. Kung magtatanong ka, 15 minutes. Oo. Ganun lang. Siguradong naniniwala ko sa loob ng 5 araw, matatapos lahat yun din bago talagang pumasok na kami dun sa break. Bakit pa kasi kung naging aywan ko lang, parang naging kaugalian na po ito, binibigyan yun lagi, pinagbibigyan lagi ng mahabang panahon at oras ang Makabayan Block, Kong? Paano kasi naging, sa tagal ko na ron dyan, sa pagkatako 13 Congress nandun na. Naitanong ko nga yun eh. Opo. Ba't ibang speaker ang aking... Opo. Kong, mukhang opo. Nagbabubble po yung signal niyo, nag-in and out. Hindi natin gano'n. Opo. Pakiulit po, nagpuputol-putol po yung signal niyo. Mamaya po siguro. Sa ating mga kaway, saglit lamang po ibabalik natin ang ating signal kay Kong. Mukhang mahalaga po yung mga punto na binabanggit ni Kong at ito ay dapat nating maunawaan. Kasi marami talaga nagtataka, no? Marami talaga nagtataka. Bakit ba sa lahat ng panahon, mahabang oras at panahon ang ibinibigay dito sa grupo ho ng Makabayan Block? Pumisan po, may mga lehitimo naman talagang issue.
Pero kapag tinimbang niyo po at sinukat yung mabuti, minsan walang walang kawawaan walang hindi mo malaman kung anong direksyon na gustong puntahan. Ay nako. Kung pakiulit nga po, nag-choppy po yung signal ninyo. Pakiulit po. Kong? Ayun, mukhang hindi tayo narinig ni Kong. Mukhang alam niyo naman talaga ang signal ng internet. Minsan po, unpredictable, up and down. Ayun. Sa atin hong mga taga-subaybay at atin hong mga taga-pakinig, ang gusto sana namin ngayong pag-usapan at ilalatag po sa inyo at may kinalaman din po sa ating Vox Populi, yung panawagan na muling, kasi di ba, sinuspend po yung sinuspend po yung pagdinig ng mababang kapulungan at ito ho ibabalik nila sa November 16, kung hindi ako nagkakamali. Marami tuloy ang nagtaka at bakit ito biglang ginawa ng pamunuan ng mababang kapulungan samantalang dinidinig at nasa ikalawang pagbasa pa lamang ng atin ng pambansang budget. Well, ang ikinakatwiran po ng ating mga mababatas, yun naman anya ikalaway, parang good as approved na yan Kasi yung third reading naman anya, parang na lamang yan, ceremonial. Yun naman talaga. At kung ito naman anya ay sa second reading, ang mga balita na ating tinatanggap, pwede nang iakyat ang iyan sa mataas na kapulungan sa Senado. At pwede na rin po nilang pasimulan ang pagdinig, ang paggisa sa pambansang budget sa mataas na kapulungan. At dito nga po, kapag ito ay nangyari, kung meron na yung hindi pagkakaunawaan, magkakaroon naman anya ng... ayun, balikan na natin si Kong. Kong, narinig na po kita. Pakiulit po yung binabanggit nyo kanina, Kong. Malinaw na ba, Jen? Yan, opo. Malinaw na po. Yung atin naputol tayo doon sa punto na bakit pa binibigyan ng mahabang oras lagi ang mga miyembro ng Makabayan Black para naging kaugalian po ng ng pamunuan ng Kongreso? Naging kaugalian kasi Jen dahil ang pakiusap dyan, sabi naman nila, sige, pabayaan nyo lang kami magsalita one to sawa, hindi namin po questionin ang quorum. Kung minsan kasi Jen, yung quorum nawawala. Ngayon, para namang hindi nila questionin ang quorum at matuloy na yung pinag-uusapan, pagbibigyan naman namin sila na magsalita hanggang gusto nila. Ganun na naging patakaran noon, ganun na naging parang tradisyon. Pero sa tingin ko, kung sakasakali na mapakiusapan sila na total naman, ang budget, hindi naman nila po questionin. Maski naman sila dyan, iisa sa kanila, wala namang naglalayo na questionin ang budget. Alam naman nila yung kahalagahan nito sa atin. Payagan na lang sana nila na maging minimum na lang ang interpellation. Kung halimbawa manifestation na lang, hindi naman sila nagtatanong yan. Nagkukwento na lang. Yung premises, medyo bawasan ng konti. Pagkatapos, puro clarificatory question lang. Ano kung pupwede, 15 minutes, lahat makapagtatanong at ayun, hindi kami magagahol sa oras. At least kung 6 sila, may tag to 15 minutes. Isang oras at kalahati lamang po yun, Kong. At least pwede na. Kung magsisimula kayo ng alas 10 ng umaga, siguro mga alas 11, di ba? Bago mag-alas 12, tapos na sila. Tapos na po sila. Yung iba ngayon na magbibigyan mo ngayon ng ibang pagkakataon, ng ibang gusto magtanong pa. Ang problema lang kasi, may mga, ewan ko kung totoo yun, yung mga kasama ko kasi, parang nakikinig yata yung isang tao sa Netherlands at kinakailangan masabi nila talaga ang dapat sabihin. Mukhang... ganun ho baga? Oo. Yun naman ay sabi-sabi lang. Kwento, hindi yung kanyang sinabi ito, magagalit yung taga-Netherlands, halimbawa. Kasi may kanya-kanyang agenda. Ikaw, kanya ganitong sasabihin mo. Ikaw, itong issue ito. Pero kung titingnan mo, halos magkakadikit din yung issue Doon din naman iikot. Sa tagal naman nun, yung iba, aalis na. Mawawala ngayon ng quorum. Ayun, oo. Kapag tibigyan mo na lamang sila hanggang umabot kami ng alas 11 ng gabi, kung minsan na, madaling araw na kami umuwi.
Ganun ang palagi nangyayari dyan. Kung minsan, hindi naman parang hindi naman katapat yung oras na pinaghintay namin doon. Walang galang naman sa kanila, no? Wala namang personalan ito. O pwede namang magtanong ng mga masusustansyang tanong o magmanifest ka yung talagang marinig ng departamento, ang talagang legitimate concern. Opo. Kung hindi pa alam sa kanila, nang hindi ka naman magpapakatagal-tagal naman din. Nako. Ngayon, doon sa punto na ang sabi ng Pangulo, kung maaari sa lalong madaling panahon, matapos na ninyo ito para maiwasan natin ang reenacted budget. Kung sa kabatiran po, sa ganang mamamayan, ano ba ang panganib? Ano ba ang negatibong epekto kung magre-reenact tayo ng budget? Yung budget natin for 2020, yun din ang gagamitin natin para sa 2021, Kong. Medyo peligroso kasi yun diyan sapagkat may mga gastusin na inihanda tayo panglaban mismo sa kagagawan ng COVID. Sa makatwid, may mga adjustments tayo na gagawin. Yung mga items na ilalagay natin sa 2021 budget ay para makarecover ang ating bansa sa napakaraming epekto na ginawa ng COVID-19. Sa makatwid, yung budget na itinatalaga natin sa susunod na taon ay pang-ayuda talaga, kapag ni-reenact natin, hindi yun ang sinasabi. Babalik tayo sa 2020. Hindi na akma doon sa pangangailangan na halaga na matustusan ang pangangailangan ng napakarami nating mga kababayan. At ito kung hindi ko nagkakamali, nangyari na po noon, wala pang COVID. Kahit at noong mga panahon na nagkaroon tayo ng reenacted budget, ang laki po ng problema ang kinaharap ng ating pamahalaan. Kahit na yung first quarter, ang pinakamahaba ata yung hanggang second quarter ng ating taon na nagkaroon tayo ng reenacted budget, ngayon po, mas magiging malala pala ang magiging problema, ang magiging epekto, sapagkat may problema tayong kinakaharap, yung COVID-19, Kong. Tama po ba? Tama dyan. Pero hindi naman ako naniniwala na yung pagkaka-abbreviate ng plenary debates ay magiging dahilan. Ang sabi ko nga, nakiusap si Speaker Alan, yung mga major concerns, isulat na lang natin. Pagkatapos na maisulat yan ay makukonsider na mga amendments din. Opo. Parang kumbaga nasa period of amendments kami sapagkat ang bill ay yung budget nga natin. Bago basahin on third reading din, nakapasok na lahat ang amendments. Opo. Pwede rin namang halimbawa, i-open din halimbawa mga ilang araw para pagbigyan talaga na ma-verbalize yung kanilang concern. Pwede rin yun. Ang importante din, bago matapos ang Nobyembre, matapos namin ito, matransmit sa Senado. Ayun, para ngayon, wala silang masabi na na-delay o na-delay sa panig namin. Kasi ang talagang plano din, bago matapos ang Nobyembre, nasa kanila. Para yung buong Disyembre, sila na yung magbabalang kaso, magagawa ng amendments na gusto nila. Kung magkakaroon ng BICAM, maaaring magkaroon ng BICAM. Bago matapos ang Nobyembre din, pirmado na ng Pangulo. Ayun, opo. Pero ang sabi ni Speaker kahapon, ang pinakamatagal na siguro para maisampa po sa mataas na kapulungan, baka isang araw lang ang delay. Yun po ang taya ni Speaker Cayetano, Kong. Kasi nga, Jen, intended na for third reading, pag na-resume ang session, mariresume ang session, mga November 14, November 15, siguro mga 16, gano'n, yung araw na yun. Opo. So kung halimbawa, napagtibay namin ng third reading, o di kalahati pa lang ng Nobyembre, nasa kanila na. Ayun. Opo. Diba? Yun ang plano. Ang sinasabi nga ni Speaker, either by way of written concerns or written comments in lieu of plenary debates, pwede rin yun. O kaya maisip niya na kahit ilang araw lang i-open natin for plenary debates, ganun din ang mangyayari. Yung iba, sulat, yung iba, plenary debates, ganun din ang mangyayari. Pagka pumayag sila, Opo. pag-resume ng session at wala nang masyadong problema, may mababasa siya on third reading.
Pagkatapos ng third reading kasi din, ita-transmit yung araw na yun sa Senado. Ayun. Kailan po ba kung ang ideal na dapat mapirmahan ng Pangulo itong ating pambansang budget? Pwede bago matapos ang taon din. Ayun. So dapat bago matapos ng 2020, aprobado na ang budget for 2021. Tama, no? Kasi nung ma-re-enact ang budget natin, napirmahan niya, Abril na yata eh. Oo nga po. O kaya nga na-re-enact tayo ng isang Second quarter na. Halos ang... Opo. Ay, nako. So, ngayon kong ang panawagan, maging sa social media, well, yaman din lamang napakataas naman ng numero. Kung ano man ang kinatatakot ni Speaker Cayetano, ibalik na po, i-resume yung plenary debate para mabusisi na po ng husto itong ating pambansang budget. Ito ho ngayon ang panawagan. Mukhang tumataas na panawagan kong ng ating mga kababayan. Alam ko, maging sa Kongreso, may ilan din po mga miyembro ng Kongreso na yun din po ang kanilang panawagan, Kong. Kung ang panawagan dyan ay nakabase doon sa kanilang agam-agam na baka madelay ang budget, hindi ako naniniwalang madidelay ang budget dyan. Okay. Ang naging patakaran lang kasi, kaysa naman sa napakahaba kasi mga debate sa plenaryo, kagaya nga ng binabanggit natin kanina, ito ay pinamumunahan ng mga kasama natin sa Makabayan Group na talaga namang halos isang oras ang bawat isa sa kanila. Isama mo pa yung palagay mo 20 pang magtatanong. Kung minsan yun ang nakakatakot kasi dyan eh. Kapag hindi mo napigilan yung napakatagal na pagtatanong na yun, ilang major departments pa yan, 6 pa yata dyan. Yung DPWH siguro, baka umabot kami ng madaling araw dyan kapag itinulong mo yung mga pagtatanong na paulit-ulit. Dami kasing concern dyan, opo. Magkukukwento muna pagkatapos magtatanong ng isang tanong. Ang sagot ay tama po. Di ba? Pero yung punto kong ang baka daw naman ang kinatatakot ni Speaker ay pagdating ng October 14, kasi mukhang yun ang critical na araw. Well, di ko nang alam. Ako kasi sa labas, kumbaga ako, obserbasyon ko, sa dami ng bumoto sa kanya, kahit kubawasan pa yun, kumbaga majority pa rin yung nakasuporta sa kanya. Well, yun hong punto na October 14, baka daw magkaroon na naman ng motion na maiupo bilang speaker, gaya na ng napagkasunduan daw, itong si Congressman Lord Alan Velasco, Kong. Palagay ko dyan, hindi na yun eh. Kasi very slim naman ang posibilidad na mangyari yun. Opo. Ang tingin ko, mas gusto niyang masiguro na talagang hindi na ma-delay ang budget, kaya ganun ang kanyang naging pasok. Okay. It's more on ascertaining the approval of the budget on time than entertaining the idea that he might be replaced sometime in October 14. Para sa akin, hindi yun ang dahilan. Hindi po, Mas gusto niya na maisiguro na mailusot natin ang budget sa madaling panahon. Kaya nga, ang kanyang pasya, kakausapin, kahit na naka-recess kami din, ang kanyang pasya ay ipatatawag pa rin yung mga tagapangulo ng lahat ng mga departamento, lalo na yung mga major departments, na mag-appear din sa Congress para sa ganun yung mga concern na isinulat, talagang huwag kang uuwi hanggat hindi natin napag-uusapan, hanggat hindi natin na-resolve. Teka lang pala, Kong, yung terminology na adjourn at saka recess, meron pang debate dyan kasi mukhang ipinaliliwanag ni Kong Boyet Gonzales, iba niya yung adjourn, iba niya yung recess. Ano ba yan? Ano pa pinagkaiba yung dalawang yan? Hindi, yung recess at adjourn halos pareho yan. Yung adjournment kasi, nandun sa periodo na kung tawagin na sinidye. Yung pagpapalitan na yung dalawang kongreso from, let's say, 18th Congress to 19th Congress. O kaya, kung naggaling ka sa 17th Congress, ano na yun, 19th Congress. Yung suspension, yung break naman, yung meron kasing break talaga yung from the first regular session to second regular session hanggang sa third regular session kasi tatlong
tatlong taon ng sessions din, di ba? Naka-schedule talaga yun, Kong, di ba? Opo, naka-schedule talaga. Para sa termino ng lahat ng members ng Congress. Yung CND kasi nagkakaroon lang ng significance lalo na kung yung pagdating sa commission on appointments, hindi ka pwedeng mag-veto doon. Halimbawa, kung 15 araw bago mag-CND. So, yun na lamang nagiging distinction dyan. Pag yung papasok na yung pangalawang regular session, halimbawa. Anyway, Kong, pwede ba nating ilatag ito sa ating mga kababayan? Yung punto na payagan ni Speaker Cayetano na ibalik ang plenary debate ukol po dito sa ating pambansang budget, Kong. Kahit na kayo po ay nakapagdeklara na ng recess hanggang November suspension 16. lang yan, suspension. Pero nagtataka ko, may suspend kayo, pero may narinig ako, halos ilang araw ko, meron pa rin mga hearing ng committee ang Congress. O pwede kasi, pwede naman pwede pala yun. Pwede namang approve kapag halimbawa nakiusap yung at nirekomenda ng majority leader at ni-approve ng speaker, magkakaroon ng hearing talaga. Kamukha nitong mga pagdinig na nabinbin. Itutuloy yun. At saka yung sinabi ni speaker na, o sige, ipatatawag natin, pag nakita natin yung mga concerns, mabibigat talaga, kailangan mag-appear pa rin yung head ng department para sa ganun ma-resolve yung mga mabibigat na mga concerns, myopic concerns or whatever, kahit mga yung tinatawag nila na personalan na kung yung iba. Basta major concerns, kinakailangan mag-appear pa rin, pumunta ron at i-resolve natin ang mga concerns na yan. Ayun. So kahit nakasuspend po, pwede magpatawag ang mga komite ng isa hong pagdinig, Kong. Tama yun, Jen. Sige po, sa atin mga taga-subaybay, makisangkot po kayo sa aming talakayan at kwentuhan sa araw na ito. Ang magiging bahagi po ng ating Vox Populi. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon po ba kayo na muli pong buksan ang plenary debate sa atin ng pambansang budget? Ayan. Sa Kamara po pinag-uusapan ito pong isyong ito. Kung ang sagot nyo po ay oo, letter A. Kung ang sagot nyo naman ay hindi na, letter B. Mga reaction ipadala po sa ating text hotline. Ang text hotline po makikita nyo po sa inyong mga television screen. At siyempre po sa ating mga social media accounts. Facebook Live, YouTube Live, at online streaming. Sa online streaming po, www.eaglenews.ph. At sa mga taga-subaybay po naman sa iba't ibang panig ng ating bansa sa pamamagitan po ng ating mga provincial registration. Sa Mega Manila, mapapakinggan niyo po kami sa DZEC 1062. At ganoon din po pala sa pamamagitan po ng OSN sa Middle East at maging sa North Africa. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Ang pangako pa naman natin sa ating mga kabayan pagka Friday, medyo relax tayo ng konti, Kung Friday naman po, siguro... Ako naman, relax naman ako. Ikaw lang yata hindi nag-relax. Medyo tensyonado ako kung medyo gusto kong sabayan yung tense ni speaker kayo. Pero gano'n pa man Kong, payagan yun na lamang po na ito hong nasilip ulit natin yung ating page, Facebook page ng Sagip Party List. Yung mga taga-riyan ho pala sa Hamtik, Antique Province, Kong, sa pakikipagtulungan po ng Sagip Party List sa DSWD ay nakapag-abot po tayo ng tulong sa ilan nating mga mahihirap na kababayan dyan po sa Hamtik, Antique Province, Kong. Nagpapaabot po siya ng pagpapasalamat sa Sagip Party List, Kong. Tungkulin natin yun din kahit na konti lang, basta makatulong ka, kahit may mabili lang ng mga konting gamit, konting pagkain, konting gamot. Palagay ko malaking tulong na rin sa kanila. Pasensya na lamang sapagkat talagang kukunti din at napakarami naman kasi ng dapat tulungan. Kuminsan nga nahihiya ako sapagkat kumbaga parang napakaliliit na mga tulong lang din.
tutuusin ay napakalaki ng pangangailangan ng napakaraming mga tao. At sana naman kung ito'y maunawaan ng ating mga kababayan, yung binibigyan natin ng diin, ng emphasis, yung maliliit na tulong lang kung ito, kumbaga, effort lang mo talaga, kumbaga, ginagawa lang talaga ng paraan kahit paano ay makapag-abot ng tulong, dito po sa page natin para sa Sagip Party List Kong, napakarami po ng mga humihingi ng tulong at minsan nga po, sabi nila yung kanilang private message, ipagpaumanhin po nila. Kumbaga, nationwide dito kung sana maunawaan lang ng ating mga kababayan na kumisan hindi po nabigyan ng pagkakataon, hindi na pagbigyan yung kanilang kahilingan, hindi naman sana sila magdamdam o magtampo kung sapagkat hindi naman lahat ng ito ay talaga mabibigyan ng atensyon po ng Sagip Party List Kong. Tama ka dyan, kasi hindi naman unlimited yung nakakayahan. Tama po. Yung resources ay yung mga iba ay nahihingi rin natin sapagkat marami nga sila dyan. Kailangan, kumisan nga, isipin mo, pagka inisip mo na kung anong lugar, medyo ipikit mo na lang ang mata mo dyan. Pagkatapos, opo naman, oo. Pagkatapos yung listahan mo, bigla mo na lang ituro na nakapikit ka para walang wala nang samaan ng loob. Para walang samaan ng loob. Ginagawa ko yun dyan Maglalagay ako ng mga papel, tapos kung sino yung una kong makuha. Oo. Kasi wala ka namang kikilingan Pare-pareho dapat silang bigyan dyan. Kaya lang, hindi ko ganap na may paliwanag sa kanila kung paano. Yun, pangunawa na nga lang hinihingi natin na talaga pong gano'n. Pagka ang pangangailangan po ay talagang laganap at marami ang nangangailangan. Ayun, pipiling na naman po sa daliri. Talagang matutulog. At saka sa panahong ito, Kong, lahat ng tao nangangailangan, lalo na po yung survey ng SWS itong nakalipas na araw, parang 20% mahigit ang mamamayan natin sa loob ng 3 buwan ay nagsabing sila'y nakaranas ng kagutuman sa nakalipas na 3 buwan. Ako, nakikiusap ako sa mga kaibigan natin na nasa private sector. Pero marami naman tayo kakilala din sa private sector na talagang bukas palad din. Tsaka napakaganda yung mga puso nila. Talagang tinatanong nga nila ako kung ano pang may tutulong ko. Meron nga kami isa pang program dyan, iniisip ko na, medyo baka makatulong na naman ng konti, pero ayoko munang sabihin kasi pinaplano pa lang. Pero ito nanggagaling sa mga kaibigan natin sa private sector dyan na alam nila yung pangangailangan ng napakarami nating mga kababayan. Minsan nga dyan, sasama ang loob mo pag nagbabasa ka ng dyaryo, katulad ng, ano ba itong tungkol sa mga PIP cards na ito dyan, itong mga stored value cards, yung smart cards na papasahero yata ang mga bus yan. Papasaherong bus, Para yatang sinisingil pa, ba't hindi na lang ibigay ng libre para doon na lang sila mag-load? Ang nababasa ko kasi diyan sa sa mga online news, ibebenta nilang 100, wala pa palang laman 'yon. Wala pa po. Tama. Ibigay mo may laman na 'yon, tapos wag mo na siguro singilin yung bayad ng card. Mayayaman naman yung may-ari niyang pinagmulan ng value ka, yung concessionaire na yan, mga Ayala yata yan, tsaka First Pacific. Ganun mo ba? Yung ba naman 30 pesos na value, 20 pesos na value ng card na yan, hindi pa niya pwedeng ipamigay sa dami ng taong nangangailangan ngayon. Ayun na nga po, bukod pa pala yan po, kapag ikaw pala nagpa-load sa mga kasi pwede pala yung magpa-load sa convenience store. Nung isang araw, nagrereklamo, ang binayaran niya, 150 ang kanya pinaload, 150. Pero ang ibinayad niya doon sa convenience store, may charge pala yung convenience store, 8 pesos. So kabuuan po kung ang kanya binaload, 158. Pero ang resibo, 150 lang. Kasi ang sabi nung bakit ito may 8? Hindi, yan ang bayad mo doon sa serbisyo ng convenience store kasi kinikerry nila. Pero yung resibo, 150 lang pala, Kong. Yan, mabuti-buti ng konti ang balita mo na yun dyan. Kasi yung nabasa ko, nagbebenta dyan sa Muñoz, Quezon City, 80 pesos ang bayad ng card mismo, wala pang laman. Meron din nag-report sa akin bago nag-COVID,
ibibigyan ka ng card, 100 pesos, pero meron ng load yun. Hindi lang malaman kung hanggang sana man lang, pag binigyan ka ng 100 pesos na worth ng card, siguro man lang, mga 5 piso lang ang babawasan doon. Baka 95 pesos ang load mo. Sa Makati, 5 pesos lamang yung card. Dapat ganun. O kaya libre na. Siguro kailangan nating makiusap. Metro Pacific, Ayala. Kayo po ba naman, kayo po ba'y nakakatulog naman ng mahimbing? Gagawin ba bang hanap buhay yan? Ano? Bakit hindi nyo bigay na libre naman yan? Alam po ninyo, napakasarap pong matulog. Kapag po, bago kayo matulog, ay laman ng puso mo yung alaala na naibigay mo ng libre. Yung gift cards din, ano? Kasi kukwentahin mo, ilan bang mananakay sa ating sa Maynila? Palagay mo, 1 million din, ano? Di libre. Namigay ka ng namigay ka ng 1 million gift cards. Gift cards, value cards na yan. 1 million lang naman yun. Magkawalan sa akin yan. Alam mo, pag natulog ka dyan, mahimbing na mahimbing. Mahimbing, kasi nakatulong ka. Tapos parang ang damdam mo, pinapaypayan ka ng mga anghel din. Hindi pa nila gustong ganun. Masarap yung pagtulog niya, wala siyang inaalala. Sapagkat wala nang pinakamasarap na tulog dyan. Matutulog ka at gigising ka, naalala mo sa puso mo, ang dami mong taong natulungan. Ay, nako. Tama di ba? Opo. Naalala ko noong isang araw, kinakapanayam yung inyong kaibigan, si Ginoong Ramon Angkong. Ang DNR pala ay nag-alok sa kanila nung programang Adapt a River. Isa palang ilog dyan sa may gawin ng Kamanabang, inadapt nila at nililinis. At ngayon daw po ito ho ay walang totohanan daw ito, na ngayon ay gumagastos na po sila ng 1 bilyong pisong mahigit, 1 billion pesos mahigit, para lang sa paglilinis ng ilog na yun, Kong. Yan daw po kinukuha doon sa kanilang kumpanya at hindi daw po sinisingil sa gobyerno, Kong. Yun ang sinasabi natin dyan. Alam mo ba yung impact, nalinis mo yung nalinis mo yung ilog? Nako, tapos maaring yan, lagyan mo pa ng napakaraming mga fingerlings, mga yung maraming isda. Ilang tao ang makikinabang dyan? Nako. Hindi ba? Kapag kinuwenta mo yung pakinabang niyang, maliban pa doon sa pollution, yung environmental impact niya na napaka-gaganda. Paligiran mo, di ba? Kumita ang mga tao. Yung nature ay bumalik doon sa, nagkaroon ng buhay yung ilog na yan. Napakaganda ng ganyang klaseng mga project yan. Yan ang gusto nating mabalitaan at mapag-usapan sa programa ito. Kasi kung yan ay 1 milyong gift cards at halagang 15 pesos, 15 million lang yan, Kong. Napakaliit niya kumpara doon sa kinikita ng mga kumpanya na banggit ninyo. Yun lang kung Ayala, yung cellphone, no? Mga kumpanyang talaga namang hindi na nila alam kung saan nila ilalagay ang pera eh. Opo, lako. Yung ba namang 20 million? Palagay na natin 50 million lahat ang value ng cards. Ano naman yung 50 million sa kanila dyan? Ang kapalit naman nun ay ligayang idudulot sa iyo sapagkat napakasarap sa pakiramdam. Aliban na lang kung hindi nila nararamdaman yun dyan, ibang usapan na ito. Diba? Kasi ako gano'n, nararamdaman ko, maski ikaw, nakatulong ka, hindi mo naman inaasahan sa kanya magpasalamat o tanawin ang utang na loob. Kahit wala na yun. Ang importante yung kalooban mo, yung nararamdaman mo sa sarili mo, na natulungan mo yung tao. Huwag mo nang hintayin yung salamat po. Kung nagpasalamat, nag-text sa'yo, bonus mo na lamang yun. Pero kung hindi mo salamat, ikaw naligayahan ka, ang pakiramdam mo ay gumanda, malaking bagay na yun. Nako, sana nga ho, Kong, dumami pa yung ganyang mga tumutulong sa ating mga kababayan. Kasi kung itong mga bagay na ito, naalala ko, Kong, yung isa ho pala, hindi lang pala isa, kundi doon sa, nung ito i-implement, ito hong pagbabayad sa gift cards. Meron kasi tayong mga magagawa, yung nasa construction, yun bang sakto-sakto lang yung pamasahe pa, upunta at saka pag-uwi. Ang iba po, sapagkat sila inuubigan na bumili ng gift cards,
ipinasa na lamang sa sarili na huwag pumasok sa araw na yun sapagkat wala silang pambili ng beep cards na kung sila ay pupunta sa opisina at bibili ng card na yun, wala na silang pamasahe pag uwi kong. Kaya yung, sa iba, akala nila maliit lang yung 150 pero sa iba nating kababayan kong, yun hong 150 maghapong ano na rin maghapong pinagkakakitaan na po nila. Pero ang balita ko dyan, pinasuspindi muna yung operation ng beep cards na yan, ng aralin yata ang mabuti. Tama naman yun. Pagka inaral, sabihin na lang doon sa mga yung concessionaire na yun, AF concessionaire yata yan. Ibigay nyo na ng libre. Kung makikita mo naman dyan, ang nagbebenta talagang Family Mart, yung mga Star Mall, Market, BGC, yung lugar na talagang nandyan yung mga nakaririwasan din, di ba? Yung mga istasyon ng tren na kung saan bibilin. Huwag na punin yung singilin ng mga kawawa nating mga mananakay. Yan naman po ay araw-araw po nakikipagsapalaran yan. Kumbaga, dalawang kahig, isang tuka pa nga yan din, di ba? At ito nga po pala ko, sa pinakabagong balita, sinasabi na po ng LTFRB na sa pamamagitan daw po nung Automatic Fare System Provider na AF Payments Incorporated, mamimigay na po ito. Sana'y libre kung 125,000 beep cards. Yan po ang naging pahayag ng LTFRB kong. Ano ang termino diyan? Mamimigay. Opo, mamimigay na sila. Sana may load na rin sana. Mamimigay, libre. Kasi kapag sinabi yung magbebenta na. Magbebenta. Yun. Opo. So, sinabi nila mamimigay. So, libre. Tama yun. Opo. Libre na po yung card ko. Magpapaload na lamang siguro. Mabibigyan ka. Magpapaload na lamang siguro sila. Libre. Tsaka magpapaload. Sang-ayon sa kaya mo. Tama naman yun. Ayun. Opo. Kung basa lang po ako ng ilang mga reaksyon, sabi ng mga ating mga reactors, opo, Angelo Rendahan ng Malolos, Bulacan. Opo, kumpara naman sa kaayos ng lahat, basta ang mahalaga, huwag patagalin. Kirk Kent, Akhas. Oo, Norlito Pura. Oo, Medel de Castro. Oo, Ernesto Imperial Beren Jr. Oo, Dante Salvanera. Opo, at pagbukas, pababain na rin. Pababain na rin daw si Cayetano. Salamat po, Elvin Gonong. Oo, Boy Ignacio. Opo, Mauricio Isip Camposano. Ilan lamang po yan sa ating mga reactors. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Last Sunday ay umulan ng feel sa ating TNT stage as On-Cue Dance Company secured the victory. Ngayon, we continue the search para sa karapat-dapat na umangkin ng 2 million peso grand prize at ng titulo bilang Tagisan ng Galing's Grand Champion. Abangan sa Tagisan ng Galing Part 2 Dance Edition! Hello there. Probinsya, itong mga ganitong bagay, malaking gastos din po yan. Bukod daw po doon sa Apulid, elementary school ay nagkaroon din pala tayo ng kahit paano ipaglingap sa mga estudyante ng Balawang Elementary School, Cujuangco Elementary School, Santa Ines Elementary School, at Tablang Elementary School. Yan po ilan sa mga aktibidad kong
ng Sagip Party List. Again, sabi nyo nga, kahit sa maliit na kakayahan, ay makapag-abot man lamang tayo ng tulong sa mga nangangailangan. At sana huwag nilang malimutan itong mga bagay na ito, Kong. Yung isa pang binanggit na eskwela mo, yung Cojuangco ko Elementary School, eh dyan naman ako lumipat pagkatapos doon sa Apulid. Kasi primary lang yung Apulid. Ganun po. Hanggang grade 4 lang doon. Kapag ka mag-grade 5 ka na, pupunta ka na sa bayan. Iyon yung Cojuangco Elementary School. Ganun po. Kaya dalawang eskwela, ang binitigan, kung gagamitin ko yung salita mo dyan, so Apulid, yung Apulid Primary School at saka yung Cojuangco Elementary School. Ayun. Pero ngayon, Kong, yung Apulid po, kompleto na po ito. Lumaki-laki na ho ba yung Apulid? Hanggang na yun, hanggang grade 6 na yun dyan. Dati kasi hanggang grade 4 lang. At saka nung ako nag-aaral dyan, kami yung pioneer, kami yung unang grupo ng grade 4. Historical pala yun. Oo. Alam mo, yung ginamit pa namin eskwela, yung barangay hall din. Wala naman kasing eskwela eh. Oo. Pagkatapos, yung aming mga magulang, pinakuha ng pawid. Kasi tumutulo yung bubungan eh. Naalala ko pa siguro, nadaan yung Philippine Red Cross eh. Ang tawag nun Philippine National Red Cross dyan. Nakadaan, nakita niya kasi may bandera. Umatras yung sasakyan. Nakita ko eh. Eskwela siguro yun. Kasi may bandera na nakawagayway doon sa harap. E di tinanong nung kanilang pinaka-head, eskwela nga po ito, sabi niya. Ganun. Yung pioneer. Tinignan siguro kami. Mukha siguro kaming kawawa lahat yan nung makita kami. Pinagbibigyan kami ng gamit. Yung gamit eskwela. Eskwela, may crayola, may lapis, may papel. Tuntua naman kami. Yun ang kauna-unahan kong karanasan na nabigyan ng mga gamit pang eskwela nang galing sa Philippine National Red Cross. Parang naglalakad siguro yun, nagbibigay ng mga gamit. Pero hindi talaga kayo naka-schedule na puntahan ng Red Cross? Hindi, nadaan lang kasi nakita namin, nakalampas na siya. Pagkatapos nakita na siguro may bandera, umatras sila, bumalik. Pagkatapos nagtanong kung eskwela nga yun. Lumabas yung aming teacher, sinabi. Pagkatapos na umalis, sabi ng teacher, bakit kayo lang ang binigyan? Bakit yung teacher hindi binigyan? Kahit mga chok lang gana binigyan. Matindi pala ang history niyo dyan sa bahagi ng Apulid. Sana yung nakumpleto na hanggang grade 12, Kong. Hindi pa rin ho ba? Grade 6 hanggang grade 6 lang ho ba? Hanggang grade 6 lang. Tama kasi mas maganda na yun. Kasi pag mag-high school sila, meron na mga high school sa poblasyon. Doon na sila pupunta. Ayun. Ay, nako. Anyway, sa yan ho. Sa ating mga kabayan, salamat po. At ito ho yan, bahagi pa rin ng pagtulong ng Sagip Party List ko. Sabi ko nga sa inyo, Friday naman, at least ma-acknowledge natin itong mga isinasakatuparan po. Actually, Kong, doon sa page po ng Sagip, marami pa hindi ko na po maisa-isa. Ang atin na lang suggestion sa mga taga-subaybay ay puntahan din po nila yung official page ng Sagip Party List sa Facebook para makita po ninyo yung mga aktibidades at mga programa po na ginagawa ng Sagip Party List, Kong. Tama ka dyan at salamat na ibabahagi mo yung ginagawa namin kahit na sinasabi ko nga sa iyo na medyo malilit na bagay lang. Meron pa nga kami pinoprograma nga. Nagpagawa kami ng isang truck na parang kusina din. Parang Sagip Kusina. Ang aking gusto sanang papuntahan sa mga komunidad, lalo na sa Metro Manila, yung mga bata. Kasi feeding problem ito. Napakain mo ng medyo mainit. Mga hot meals din. Sa tingin ko, siguro, araw-araw yun, lalakad yun. Basta hintayin lang siguro kung saan makakarating. May dala-dalang mainit na pagkain dyan para sa mga bata. Malaking ganun. Malaking pagtulong na rin sa kanila dyan. Sige po, Kong. Tabayan na natin yan. Bago lang pala tayo magtapos, Kong, ito pa pong yun hong paalaala po ng Department of Health
sapagkat ang alam ko, may mga nakaschedule po sila kung na pagbabakuna itong buwan ng Oktubre. Kahit daw po meron tayong COVID, at meron hong pag-iingat na paglalabas, ay huwag sana nilang malimutan sa pamamagitan po ng palatuntunan sa ganang mamamayan ay samantalahin nila itong libreng bakuna na pinagkakaloob po ng Department of Health para sa kalusugan ng mga bata, Kong. Baka sa nutrition nila dyan at saka sa protection. Akala ko naman, bakuna na sa COVID din. Akala hindi po. Hindi pa po. Napakasaya na sana natin. Oo. Lagay ko, ang unang pipili dyan, si Canelson dyan. Bakuna sa COVID. Ayun. Ito pala kung ito po, na-receive ko na po yung impormasyon. Ang Department of Health daw po ay yung programang protektahan ang inyong anak sa banta ng tigdas, polio at rubella. October 26 hanggang November 25, open po ang lahat ng mga health centers sa buong bansa at itinalagang lugar para po sa bakunang ito. Alam niyo naman Kong, samantalahin po natin mga bata, baka kasi mamaya napapabayaan, nawawaglit sa isip nila, may mga bakuna na kailangan po ng mga anak nila, Kong. Saan nila dadalhin din? Sa mga health center po, health center ng barangay. Ayun po, ito po yung paalaala ng DOH, Kong. October 26 hanggang November 25, Kong. Yan po yung halos isang buo na buwan. Maghapon. Opo. Yan po ang paalaala po ng DOH at saka nitong tinanggap nating advisory, Kong. Sa lahat ng barangay health centers doon sila pupunta. Opo. At saka ito pala, Kong, nabanggit nyo kanina yung mga teacher, ito palang buwan ng Oktubre. Nako, Teachers Month pala ito. Bagamat alam nyo namumroblema din ang mga teacher ngayon sa makabagong paraan ng pagtuturo. Pero dapat ma-appreciate pa rin natin yung pagsisikap ng mga teacher, Kong, na kahit papaano ay makapagturo doon sa kanilang mga estudyante. Kahit na po challenge. Kanina pinag-uusapan natin na maibalik yung plenary debates, di ba? Opo. Yun namang yung mga opisyalis naman ng DepEd, sila naman ang ganap na natuwa na nahinto ang plenary debates. At sila yung tuwa. Ganun mo ba? Dahil kanya, hindi na tayo matatanong ni Kong Dante. Sapagkat alam naman nila na pinaghahandaan ko yung araw na yon para linawin sa kanila ang napakaraming problemang dapat nilang sagutin sa ating bansa, sa ating mga mamamayan. Palakpakan sila dyan nung malaman nila na na-update na yung plenary debates. Lahat sila. Parang nagluto ng pansit, nagsaya sila. Bako talaga. Palakpakan. Nakaligtas na naman tayo kanya. Sa maaari nating kasangkutan sa plenary debate sa'yo. Ewan ko, pero ang sabi ko nga sa'yo, gagawa naman kami ng formal written comments at saka yung mga concerns. At palagay ko naman, ipatatawag din naman sila. Hindi na nga lang sa plenary. Ngunit ikipagkita sila sa lahat ng mga may concerns para sa ganun, may paabot ang mga dapat na adjustments na gawin nila. Ayun. Nako. Anyway, Kong, basa po ako ng ilang mga reaksyon. Sabi ng ating mga reactors, hindi na po. Baka manggulo na naman ang leftist ni Joma dyan sa Congress para madelay ang budget and opinion ng Sacramento, Makati. Oo, dahil kailangan na mabusisi ng husto ang pambansang budget para sa 2021. Attorney Eddie Barcelona ng Bacoor, Cavite. Hindi na. Saya lang yan ang oras. Ayusin na lang yung 2021 budget sa committee level at ibigay na sa Senado. ASAP. Nuning Whale, Davao City. Hindi na if makakatagal pa yan sa mga debate nila if matapos nila agad ang pagpasa sa pagbalik nila sa November 16. Lydia ng Frisco QC. At Lydia, kamusta po kayo, ha? Oo, dapat lang at huwag maging sakim sa kapangyarihan ng taong bayan ang naapektuhan. Willie ng Leyte. Hindi na, Nunors, Dupita, Valencia City, Bukidnon. Opo, kung alin ang nakabubuti, magandang umaga po, Kong. Hanga po ako sa inyo. Banita Andrade ng Caloocan City. Hindi po JP Bogo ng Bohol. Hindi po ako
sang-ayon dyan dahil may tiwala naman ako sa mga nagbalangkas ng national budget kasama naman si Kong Marcoleta. Salamat po, Larry ng Santo Tomas, Batangas. Ang resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, sang-ayon ka ba na muling buksan ang plenary debate sa Kamara ukol sa 2021 national budget? Ang nagsabi ng oo, buksan yan, 66.7%. Ang nagsabi naman ng hindi na, 33.3%. Yan po, Kong, ang resulta ng ating Vox Populi sa araw na ito. Talagang consistent ang ating mga taga-subaybay dyan. Ano? Kahit anong paksain ng iba mo sa kanila, talaga nakahanda sila dyan. Ano? Alam na alam din po nila. Pasalamatan natin sila dyan at sa patuloy nilang pagtulong sa atin na pagbuo ng mga opinyon na yan na kailangan din naman ng ating mga leaders. Alam mo, yung mga napatutunayan nating mga pinagsama-samang opinion din, tinetext ko yan, ibinabiber ko sa mga leader, sa mga iba-ibang grupo din para malaman nila na may mga tao na talagang interesado na bantayan ang nangyayari sa ating bansa. Salamat po sa ating lahat at mabuhay po tayo, mag-ingat po tayo at medyo mapanganib pa rin at kailangan araw-araw ay tayo ay may pag-asa. Jen, mabuhay ka. Napakaganda talaga ng